Magpadayon ta sa pagtuon sa Biblical Prosperity, ika-34. Ika-34 na ni natong pagbaybay sa Biblical Prosperity. Let's all stand, magampo ta mga igsoon. Most gracious Heavenly Father, thank you once again, Lord, for this opportunity nga maka-cut on me sa Biblical Prosperity. Ayaw itugot, Lord, please, nga sa kalibutan mi magsunod unsao namo pagkabot ang among mga earthly needs. Kay kung maunay among sundon, Lord, mapalayo mi sa imong buluhaton. So please allow us, O God, to learn your principle and to apply it in our lives, Lord, as we learn it, so that we will not forget every lesson that you are going to teach us. And I pray, dear God, that you will use me, empower me tonight sa pagpadayon, sa pagtudlo regarding biblical prosperity. And may you allow the Holy Spirit to speak to us, Lord, tonight through me as your messenger sa message, Lord, nga imong ihatag tonight. And may your name be praised and be magnified in our midst. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is Pilgrimage to Prosperity. Pilgrimage to prosperity. So, unsa pasabot ang pilgrimage? Journey. Pero kaning pilgrimage is more, more sa spiritual side. So, spiritual journey to our prosperity. So, dili pwede mga kaigsunan that we are going to use a worldly concept, worldly principle in order to reach the needs that we have in this world. Daghan magkaitag need yun. Kung ato nang ipalista, pwede yung daghana. Pero kung mayroon tag basic need, mga igsoon, kaon na magyud ni o kanang panggasto-gasto sa mga balayranan. No? Pero di man jud nato ika-deny that we still have wants in our life. No? There are good news. God promised to provide our needs and our wants. Maunay nakanindot sa Kristohanong kinabuhi. But we need to understand that there is a journey, no, spiritual journey to our prosperity. Sundon gyud nato ang prinsipyo sa Ginoo, mga kaigsunan. Because if you are going to miss His kanang way, iyang plan sa paghatag para mahatag niya ang atong panginahanglan sa kinabuhi nato, kanang kung mamiss nato, di gyud nato madawat. Nga naman, tungod kay maningkamot man ta sa atong kaugalingong paningkamot for our own kanang desires. Unya dili siya apil ba sa kanang desire nimo sa pagpangalagad sa Ginoo. So asa man nato agion, mga igsoon, kaning journey nato, spiritual journey, kaning pilgrimage to prosperity. So, 3 things atong isgutan tonight. Number 1, passion for God's presence. Malipayon ba ka sa presensya sa Ginoo? Malipayon ba ka nga naa ka sa simbahan? Excited ba ka nga padung nasad mig simbahan? Excited ba ka nga Domingo nasad? Happy? Nya mura ra bag kalita dali ara sa adlaw? Excited ba ka makadungog sa mensahe sa imong Ginoo? Kay kung tinuod na tanan inyong giingon, mabungahon na ta. Because your excitement will push you to do what God wanted you to do. So unsa man ni ato budol-budol ni ato sa Ginoo? Ato ra ni pirming budol-budolon ang Ginoo, mga igsoon, nga di ra bagyud ta kailad sa Ginoo. Mo ni ato susiyon sa atong kaugalingon. God is not slack concerning His promise. Ni promise siya og prosperity, but you need to understand His ways. Ni promise siya og guidance, but you need to listen to Him. Ni promise siya protection, but you need to go under the shadow of His wings. Kay kung dili nato na buhaton ang atong part, mga igsoon, how can God do what He needs to do to us? Di ba? God wanted us to learn His Word, but if we are not going to read, how can the Holy Spirit help you
how to understand. How can the Holy Spirit remind you of the things that you need to do? So whether you like it or not, nagyud tay part. Nagyud tay part. So kung magkinaunsa man ni atong kinabuhi, mga kaigsunan, we could never blame God. Because God, in His part, He is faithful. What about sa atong part? When it will please God if we are going to love our gatherings. It will please the Lord kung dili nato i-neglect ang assembly. Dili nato kalimtan ang atong panagpundok. It will please the Lord. At it will even please Him more if you know the reason why you are here. So kung atong tinguha naa diri para i-honor nato ang Ginoo, mga kaigsunan, perting lipaya sa Ginoo karon nagtan-aw nato. So passion for God's presence, a desire for the divine, and satisfaction in worship. So maktimonay tan-awon sa Ginoo sa imo kasing-kasing, naa ba ka ani nga desire? Nag-desire ba ka og kanang langitnon nga mga butang, or ang imong gidesire nganong nianhi ka diri so that God will provide you the material things? Sa ako nag-giingon ninyo, mga igsoon, ang Ginoo di gyud na siya mosipyat sa pag-provide sa imong gikinahanglan, even sa imong mga gusto sa kinabuhi. Kung dili lang na makaguba sa imong spiritualong kinabuhi, i-provide na sa Ginoo, mga kaigsunan. But here's the question: do you have that desire in your heart tonight? Makita ba na sa Ginoo karong kagabion ang imong desire for divine things? Nangandoy ba ka og mga langitnon nga kaalam, langitnon nga pagmando, unya naa ba kay satisfaction sa imong pag-anhi, sa imong pag-worship sa Ginoo? Kay maabot lang na nato, mga igsoon, if our heart is clean, if our conscience is clean, kung wala tay daotang huna-huna sa atong isig katawo, kung wala tay daotan nga plano sa atong isig katawo, dako kay possibility nga masatisfied ta sa atong worship. Kaya ang atong pag-anhi diri is only God. Naka-focus ngadto sa Ginoo. Wala naka-focus sa negative things nga atong nakita. Wala naka-focus ang atong pag-anhi diri sa kanabitong mga dili makahatag og kalig-on sa atong espirituhanong kinabuhi. Kay usara may reason nganong malig-on ta, we come for God. The reason why we gather here is for the name of Christ. Amen? So, God will see each and everyone's heart tonight kung nakita ba niya. So, true prosperity begins with a soul that finds joy and fulfillment in God's presence. Diha magsugod ang tinuod nga prosperity. Kaya ang kanang puston ka sa daghan kayamanan aning kalibutan na, it may be a false prosperity. Kaya di makakaibaw kung saan na nimo. But, ang tinuod nga prosperity nga giandam sa Ginoo para nato magsugod, mga kaigsuonan, nga kung ang atong kalag makita nato diri, tinuod yun nga joy, unya fulfillment. No? Fulfillment ba nga? Praise the Lord. Ang pinakamalipayo na kong part sa akong kinabuhi when I am in the church. Ang butlag, mao ba na makita sa Ginoo na to? Diba? Ang butlag, mao ba na makita sa Ginoo? Okay, the way I see it, Christians, when they come to church, kanang murag, birahunon kaayo ba? Padong diri simbahan. Pero ikaw man, murag mga langgam giabog. Ang pagpalayo sa church, paspas kayo. Pero ang pagpadong sa church, hinay kayo. Murag kontradik ang atong gisulti nga na ako'y fulfillment kung makaabot ko sa simbahan. Muna gitanaw si Ginoo sa atong kasing-kasing. Unsa ka? Unsay naa sa imong heart? Unsay imong gibati upon coming to church? Are you excited to hear the message of God? Are you excited that once again, ang Ginoo pakito na sad ka sa mga sipyat nimo anang simanaha? O wa kay pakialam unsay mahitabo.
Mao na gitan-aw sa Ginoo. Diha magsugod ang tinuod nga prosperity. In verse number 1 to verse number 2 sa Psalm 84, mga igsoon. Psalm 84, verses 1 and 2. Klaro kayo ang giingon sa Bible diri. Verse 1. How amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts. Underline that word, amiable. Unsay pasabot, anak? How pleasant. How peaceful. How kanabitong harmless ang imong tabernacle. Harmless. Peaceful kaayo, mga kaigsuonan. So ingon ana ba ang atong pag-anhi sa church nga kanang mahimo tang part anang pagka-peaceful sa simbahan or mahimo ta nga tunok sa simbahan? Mao man ay reason nganong ang imong pag-anhi diri excited ka, malipayon ka because if you are satisfied nga sa imong pag-anhi diri para mag-worship ka sa Ginoo, makita gyud nimo ang ka-peaceful. Makita nimo mga kaigsunan ang kanindot sa iyahang tigumanan. Makita nimo nga pag-anhi nimo diri, ma-feel gyud nimo ang presensya sa Ginoo. Maubanay ato nakita o pag-anhin nato diri, murarag ordinary nga place. Magdepende na sa inyong heart. When you listen to the message of God, are you listening to that message as if you are listening to the Lord? Or ang inyong nakita ang mensahidor? Kaya di man na mo matter, kinsay mo wali. Ang mo matter, it is the message of the Lord. So how did you receive the message of God? Naabay mga restraining order from your heart what to receive and what not to receive? Is there any mockery in your heart when you listen to the message because of the person who preach? Maunay tan-awon sa Ginoo, mga igsoon. Because if our desire is to worship God and we are so much fulfilled sa desire nato, salamat kay Lord nga imo kong gipaabot sa imong simbahan because coming to church is a battle. Every time nga nakaabot ta diri, we won. Every time nga naa ta diri, makadawat ta sa instruction sa Ginoo, makadawat ta sa mensahe sa Ginoo, nakadaog ta. And just try to imagine how many Christians are defeated every time nga naay panagpundok sa simbahan. And how can we expect victory in our life if we are defeated each time God wanted you to come to Him? Mao na, kung asa ka malipayon, di ka mo palta. Amen? Di sad ganahan ang Ginoo nga maobliga ka like a job, no? Ang pag-serve sa Ginoo is not like a job. Nga bisan gilaay na ka, bisan gikapoy na ka, mo duty ko kay na, kundi ko mo duty, pitig paita. Bulon ko, kapoy kay pangitag trabaho. Di ba, i-push yun mo imong kaugalingon, not because you love the job. Not because you are satisfied every time you go to your working area. Pero tanawa ang imong kaugalingon, i-push yun nimo kay nga naman. You must be there. Tanawa, pag-abot na sa simbahan. Wa na'y unod nga mutod. Ang buhaton na sa unod is to stop you. Upon coming to church, kay ingdon na kasi sa imong carnality, mga kaigsunan, you need to rest your body kay mutrabaho na sad ka. You need to consider, God can understand. He is a merciful God. Maunay nas tungunahuna dayon, makasabot rang Ginoo. Siya nagbuhat na ako good. Ampingan ako niya kung nawas. Upadong na sa simbahan ni noon, ikadaot na nimo. Pero padong sa imong trabaho, bisan ka singot-singot na kanay mo sipon, gilanta na kagamay mga igsoon, imo yung pugso ni mo galing, maayo na lagi ni Lord. Tagai kog strength, Lord, padong ko sa trabaho. Pero ano hindi ka kapangayog strength padong simbahan? Amen. No? Labdan ganitag, excuse na na. Sakitan kitag ngipon, excuse na na.
Magkagubot gani atong panimalay, excuse na. Pero tanawa, mag-away mo sa imong kapika sa kinabuhi, mag-away mo sa inyong balay, duty gihapon ka. Di ba? Mulakaw pa kag way paniud to, way pamahaw. Ang basta lang makaadto kag trabahuan. Pero tanawag simbahan. Ano man na? Reality man na mga kaigsunan. Because we did not see that the tabernacle of God is amiable. Wa na to nakita mga igsoon nga pleasant, nindot ba ang presensya sa Dios na. In verse number 2, that is why ingon ni si David, my soul longeth, even fainted for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry it out for the living God. Mas ikamatay niya kundi siya kaadto sa tabernacle. Ingon ana pala ang mga Christians karon, kung di ko kasimba mura jud ko mamatay. Kung di ko kasimba maluyag yun ko. Pero mao ba nay makita sa Ginoo sa atong kasing-kasing? And that is why we don't have the prosperity that God promised. Gi-replace nato sa prosperity nga gi-offer sa kalibutan, and we thought that we are blessed. Kay kung tinuod ta nga blessed, mahimo tang blessing. Kung tinuod tang blessed ba sa Ginoo, kung unsa nakuptan nato, mahimo tang blessing. First, sa household of faith. Mo na ang una gyud maka-feel sa inyong blessing is the man of God. Kay mo may gingon sa Ginoo, especially katong naa sa household of faith. Kinsa may nagstay, kinsa may nag-full time, kinsa may naghatag sa tibok niyang kinabuhi, mo ito gi-consider mga igsoon nga naad gyud diha sa household of faith. Dili katong tugdon lang niya, lupad dayon. Nakasabot na? So, ang naad gyud diha sa buluhaton, nga nag-full time gyud mga igsoon, mo nay una maka-feel sa inyong panalangin. O karon pagutanon si pastor, kinsa may mga gipanalangin na diha simbahan? Di lang ko mag-tell. Kinsay wa, kinsay gipanalanginan. Makita na mga igsoon. Ang nakanindot lang kay di gyud na i-expose sa man of God because again, we are all under construction. It is not my job to destroy people. It is my job to build them. Mao na gisugo sa Ginoo nako to protect them, to oversee them. Bantayan sila. Bantayan mo, mga igsoon. Mao na kung makasab-an mo, part na sa akong pagbantay ninyo. Amen. Di ba? So, tanaw na kasing-kasing, ang Ginoo mo tanaw sa atong kasing-kasing naa ba ni, my soul longeth. Kaniyo, blessed kay ko ni, even fainted for the courts of the Lord. Muna siya ba, o ka na, tinuod yun eh, na-proven ni David nga more than my necessary food. Diba? More than the food that coming to church is more necessary than the food for my body. Mas importante, mga igsoon, passion. Muna gitawag og passion for God's presence. Naa kay kalipay, naa kay satisfaction, katagbawan mga igsoon. Every time you come to church, praise the Lord. Hallelujah. Number 2, provision and protection. Sa atong pagbaybay, padulong sa atong spirituhanon, mga kaigsoon nga prosperity, makita nato ang provision. Not only that, but there's also protection. So sheltered in the sanctuary and strengthened in His service. Gishelter ta, giprovidean ta, gitagaan ta sa atong panginahanglan every time we serve the Lord, mga igsoon, na ang provision plus na ang strength. Tagaan tag kusog sa pagpangalagad sa Ginoo. True prosperity and joy are found when one places their trust in God's power.
Kung diha na nimo gibutang ang imong kaugalingon, imong pagsalig bas gahom sa Ginoo, kinsa may makaluya nimo? Kinsa may makapakgang nimo? Kalisod? Maunay kalisod nimo. Kalisod lang gani, napakgang naman ka. Nakalimot ka atong giingon nga sa dihang nagkalisod ka, mura kag ni ba, pero ay kabala ka, kay nigtunga nimo, wealthy place. Siguruha lang, awa ka ni dive sa imong pagkabadlungon. Siguruha lang, ang imong pagdaiba, kabubuton sa Ginoo. It is a trial, mga igsoon. Nibuhat kas kabubuton sa Ginoo, but still naagihapon ang kalisod, naagihapon ang mga kanakapigot sa imong pangpanginabuhi, naagihapon diha ang makita nimo poverty, mga igsoon. It doesn't matter. Ang imo nang isiguro nga naa ka nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Paghawas nimo ana, mo nagipramisan sa Ginoo. Because it is true that He will provide. Look at verse 3 to 5, mga igsoon. The sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Tanaw ha? I-learn ninyo ang principle. Even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God. Ang mga mananap, ang langgam, ang swallow, mga igsoon, naa sila'y kabutangan, naa sila'y lugar nga giandam sa Ginoo para sa ilang mga anak. Kita giandaman ta sa Ginoo, mga igsoon, ay altar nga atong anhaon para i-worship nato ang Ginoo. Dapat diha nato i-establish ang atong family. Dapat maningkamot ta nga madana to atong mga anak, may paning kuan sparrow og swallow. Di ba? May pani. Kay nakakita pa sila. They found an house. They found a nest. Diin. Where she may lay her young. Asa man na, even thine altars. Di adiri mga igsoon sa simbahan sa tigumanan ang atoang butanganan sa atong mga anak. Para safe sila. Even our life. Kung dili nato sila ma-encourage to go to church, guba ang ilang kinabuhi. Obserbare ang mga batan-on nato dire. Nga ang ilang dagway tuas kalibutan wala sa simbahan. Tanawa ang ilahang dagway kung makita nimo. Tanawa ng mga membro sa church nga talagsa na nato makita dire. Tanawa ang ilang kalipay sa pag-abot mga kaigsuonan sa kanang mga lisod nga part sa kinabuhi. Tanawa ang ilahang kalipay magpabilin ba? Lahi atong naa sa altar sa Ginoo. Lahi mga igsoon ngadto sa mga Kristohanon nga nakasabot ang ilang pagsalig naa sa Ginoo, mga kaigsuonan. Because they are the Christians nga giallow sa Ginoo to use His power. Nindot kayo ni pag mao ni atong ma-experience. Tanawa sa verse 4. Blessed are they that dwell in thy house. They will be still praising thee. Bisan naa sa kalisod, bisan naa sa kasakit, bisan naa mga kaigsunan sa kapingkot sa kinabuhi, they can still praise God. Tanawa to katong ang ilang dagway wala diri sa tigumanan. Bisang abundant ang ilahang kwarta, mga igsoon, they cannot praise the Lord. They will praise their own self. Ang ilang unahuna, ngigag yan ako Dili ang Ginoo. Kasi sa pagkatinood lang, di man ang Ginoo, mo'y nakaingon, anak. They are being bribed by the devil. So muna ang katurang nagpabilin, katong nagdwell diha sa house, sama sa sparrow, sama sa swallow, gidan niya ang iyahang mga kabanay, gidan niya ang iyang anak, iyang gibutang diha sa altar, mga kaigsunan, dapat mausa nay buhaton nato sa atong kinabuhi. Bring them! And let them see that the dwelling place of God is amiable. Let them see that God's place is pleasant
for our lives. Nindot mga igsoon. Mo na makahatag natog kanang pagkakalma ba sa atong unahuna kay ang kalibutan ron perting gubuta. So mo na atong giatubang sa atong kinabuhi. Unya atong dadon sa ato ang kaugalingon. Nganong madaman na nato because wala man ta nagtutok sa kanindot sa Ginoo. Wala man ta nagstay sa iyahang tabernacle, sa iyang altar. Wala man ta nakatutok diha. So daghan kayog chances ang yawa nga makapenetrate siya, makabutang siya og mga attitude, words nga iyang i-plant sa atong kinabuhi nga mao nay manggawas mga igsoon. So dili ta mahimong blessing ngadto sa atong mga ikauban sa kinabuhi. Kay di man ta blessed. Wa man ta nagdwell. No? Mo na atong paghimaya sa Ginoo questionably. Look at verse 5, another blessing. Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them. Tanawa ra, ang naa sa kasing-kasing pamaagis Ginoo. Kung dili i-allow sa Ginoo, dili tani. Imo jung barugan nga unsay gusto sa Ginoo mga igsoon. Bisan pag kinsa na musulti diha o sige maglagyo ta sa o magbuwag tagdan kay ang akong sundon ng Ginoo gyud. Dili ka mahadlok makigsiparar og mga associate sa kalibutan kung matandog na ang imong baruganan diha sa Dios. Nakasabot na mga igsoon? No, kamong mga asawa nga inyong bana kanang crooked, wa ninyo na Ginoo, apilo na nimo buwag. Ang gisugos Ginoo lahi na mga igsoon. No? Ang imong buhaton, di ba? Unsay gisulti sa Ginoo? Chaste conversation. Do not raise your voice to your husband because your husband is crooked. Kung ang imong bana magdaog ka ng kutsilyo ay isahig sundang. O, kasi may mas dako ani. Manay kapait kay palabuan sa mga wife kung ilang bana crooked. No. I know it's tough. It's very difficult. It's hard. But always remember the power of God. He will allow you to use it. And the power of God is in a peaceful way. No? Maldito ang bana at bangan og chaste conversation. Tanaw ko na unsa na ka kuan ang Ginoo no? Malupig lagi na nimo kana magsinggit-singgit unya ang imong ikaw nga asawa sige lang kang sapot mong kauwi. Nangasi na hala tanawa. Mahal na ba na ato palit ana? Kay mo ka nagtigom ra ba tag dugay ana? No. Kay tighipos ba? Oh. Sige na, hunong nagikapoy na ka ba? Tabangan man hinunay mo. No? Paglabog niya sa plato, ang baso po di mo ha. Nga? Magbinukanay ta. Oh, tanawa. Nya, mawin na ni mo imong bana? Dili oy. Wag mahitabo nga nindot mga igsoon. So, ang panalangin na diha sa Ginoo. Ang strength nato ang Ginoo, ang atong heart mga igsoon nagsunod sa pamaagi sa Ginoo. Maunay blessing. Oh, maunay blessing diha. So muna akong giingon ba itong mga previous days, kung di lang ta mo biya sa atong responsibility, isip bana, isip kanang papa, isip mama, isip asawa, isip anak. Kung dili mo buwag ang ato lang paminawon ang mando sa Ginoo. Kung mao ra gyud atong paminawon, mupakyas man na. Wife, mupakyas, husband, mupakyas, father, mupakyas, mother, mupakyas, children, labaw na. Di ba? So kung magsitag tanaw sa ilang kapakyasan, niya atong gamiton para mupakyas pud ta. Okay, sa naman lay sakto. Di ba? Pero kung ipakyas ang imong kauban, ako di ko mupakyas ang nagisugos Ginoo. Dili ka mabiktima sa yawa, kay ikaw naman sa'y giplanuhan sa yawa o guba. So, ungot diha mga igsoon. So, na-save nimo imong family. Kaya nga naman, wa naman siya nakapadayon o guba, kay ikaw, dito makanituman sa Ginoo.
So kung maurag yun na atong buhaton, ang way ba, ang atong heart, according sa gisulti sa Bible, in whose heart are the ways of them. Ang pamaagi, mga kaigsuunan, sa unsay gisulti sa pulong sa Ginoo, maurag atong sundon, mauna diha makapalipay nato, mauna diha makapamadi na ugo nato sa atong kinabuhi. Mauna, blessed is the man whose strength is in thee. Ug ang naa sa iya kasing-kasing ang mga pamaagi, mga igsuon nga gisulti sa Ginoo. Amen? So naay provision, naay protection. Number 3, progression through challenges. Manindot. Naay challenges, don't stop. Naay challenges, don't quit. Naay challenges, don't fight. But win. How can we win if we do not fight? Kung mo fight ka, mo na mapildi ka. Makig-away ka ba? Ayaw fight para di ka mapildi. From the valley to victory. Ninduta niyo Gikan sa valley, padung sa victory. Passing through the valley of Beka. Kung man yung Beka, a place of sorrow, signifies spiritual growth and resilience through trials. No, daghan kay mga Kristohanon ipaagi na ganig trials, nga priso sa yawa, mga igsoon. Numdumi, ipatubang ikag trial, wa pa ka na priso. Nasabda na to, trial paguna. Napa ka sa kanang nagatubang pagkagkaso, you're on trial. Di ba? Sa dihang mapildi na ka, diha pa ka mapriso. Sa ato pa, kadaghan sa mga Kristohanon, nga under trial sila, nangapildi. Kaya nga naman, nahunong man sila sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Nahunong man sila sa pagbasa, nahunong sa pagsimba, nahunong sa pag-offer, nahunong sa pag-praise sa Ginoo. Nahunong mga igsoon sa pag-soul winning. Mao man hinuoy gistop. Dapat dili, dapat makapasar gyud ta na from valley to victory, mga igsoon. All right? In verse number 6 to 7. 6 to 7. Unsa may makapahatag natog resilience? Tanawa 6 to 7. Who passing through the valley of Beka make it a well. Tanawa, ni agi sa valley of Beka, make it a well. Unsa man ang Beka? Wag makuhaan nimo dihang nindot, mga igsoon, pero nakahimo og well. The rain also filleth the pools. Asa mo kakita na nahitabo na nga ang nipuno sa swimming pool? Ulan. Ingon ana ang kagrabe, ang blessing nga pwedeng ihatag sa Ginoo sa mga tao, mga igsoon, nga nagsalig sa Ginoo. Makakita jud ka diha kanang from the valley to victory. Gikan sa kanang wa gyud ba uga ba, pero mahatagaan sa Ginoo og kanang kuan, og kanang panalangin. Di ba? Kay kaning Beka, mga igsoon, mo man drought man nga lugar, wa man gyud ni siya inhabited. Wa man gyud ni this is a place of sorrow. Unya pagkahuman nakahimo kag well. Well is a sign of life. Mo bitaw to nakadaog sila Jacob, mga igsoon, sa ilang kinabuhi because they made a lot of wells. Mo to'y nakaingon nga sila, nag-prosper sila. Because without a well, there is no life. There is no victory. Mabitaw na karon, kuha na nato, dig your own well. Oh, dapat ang imong panginabuhi, ikaw ang nanag-iya. Wa ka nakikalos lang dito sa atabay sa uban. Mao man na ang job. Mao na ang job, gadara ka nya, bawal pa gyud ka magdaog baril. Di ba? Bawal ka magdagdag ko ka container. Ang ipadara sa imuha kana nang ginagmay. Kadauli nimo magdakag tubig in town, gamay kaayo niya. Balik na sad ka kay ngano man para makakuha na sa kag tubig. Muna di jud ka mo miss kay di nakakuha tubig. Mao na ang job. Never gyud ka tagaag dinaghan. But kung imo ang well, magproblema ba ka? Bisag naa na ka sa Beka? Di ka magproblema. You own the well.
Bisa pa magbagyo, ay kabalaka, naatay well. So with a well, your life is well. Maunay na kanindot. Bisan pa mag-pandemic, bisan pa mga kaigsunan, agion ka og bagyo, linog, bisag unsa diha. Wa gyud di matandog mga igsoon because ang imong kinabuhi secured. Ug ana ta ka secured sa Ginoo. Our well is the Lord. How well is that? Ha? Nababay mo lupig ana mga kaigsuonan? He is the fountain of our life. Kung dili ta magpaduol sa Ginoo, layo kayo ta, nakiambit rata sa faithfulness sa uban. Nakiambit rata sa ilang kadasig. Kay wala tay personal nga connection sa source gyud sa kinabuhi. Pirting luuyan nato. Di ba? Madasig lang tag naay madasig. O dapat bisag wa nay laing nakita ni mo diha nga madasigon, ikaw nagpabiling kang madasigon, ngano man. Kay naa diha ang imuhang pagsalig sa Ginoo. Di ba? Tanaw ra na ang mga DDS maisog. O bisag si Presidente Duterte, si former President Duterte tuwa na sa Netherlands, maisugon gihapon ang mga tao. Di ba no? Ngano man, tungod sa ilahang kanang believe kay sila ba ni Digong nga tinuod ang iyang isulti, na ay resulta nga tinuod ba? Kana sa tao ra na, how much more sa Ginoo, tanaw ra gud na mga igsoon? Wa ba may believe sa nabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi? Pero wa jud ko kakita og Kristohanon nga ingon ana nga klase ang ilang gikuan kay gitamas-tamasan ang pulong sa Ginoo. Wa jud kita mga tao nga nagrally igsoon buntag gabi nagbaktas, walk for God. Wala. Maulaw man. Di ba? Walk for the gospel. Kay ang gospel, wa nagiila. Wagid ang mga Kristohanon. Mao na asa mga Kristohanon, gibunal-bunalan sa yawa. Unsa na itabo, nabalik-balik. O asa man na dapita, nasa valley. Wagid kaabot sa victory. Nagpabilin diha sa naanak ka na, makita na nato the Valley of Bones. Di ba? Wala na kinabuhi gyud. So verse number 7, tanawa. They go from strength to strength. Nalimad ka na? Grabe nga kuan, gagian nila sa kinabuhi mga kaigsunan. Strength to strength. Every one of them in Zion appeareth before God. Mauna ang ilahang destination, mauna ang ilang final destination nga makaabot yung ka sa presensya sa Ginoo. So from strength to strength, hala bahala nagkanang lisod kayo atong kinabuhi. Our goal is to be with the Lord. No, karon naa pa man ta diri kaning pag-anhi sa church, this is our kaning kuan ni nato, trials ni nato. Makaabot ba ta sa presensya sa Ginoo? Mabito na niyo ni Ginoo ang iya presensya naa sa tigumanan. No? When we are gathering together, He is in the midst of us. Amen. Muna na kanindot, muna niyo na Ginoo, do not forsake the assembling of ourselves together. Sama sa mga manner sa uban nga ilan ang gi-forsake. Ang katong nagsalig sa Ginoo, do not forsake. You need to come. So challenge na mga igsoon. So from strength to strength, nalimaga kapoy na kayo. Kapoy na kayo. Pero nakaabot yun ta. Thank you, Lord. Ingon na mga igsoon. Ngay kabalaka kay naagi tinuod nga Zion nga nagpaabot na to. Usa ka adlaw makaabot ta diha. Pero samtang naapad diri, practice ta. Ang pagganay sa simbahan is just like going to the Zion that God promised to us. So karon ang pinaka Zion nato karon mga igsoon is kanang makatigom ta isip simbahan. Ayaw jud papildi. Ayaw papildi. Mao na diha nato ma-claim from valley to victory. Kay dakong kadaugan kung imo nang ma-maintain ang imo pagsimba sa Ginoo, ang imo pag-worship sa Ginoo mga kaigsunan. So let me tell you tonight, material things is useless without the Lord.
Mao na ang atong tinuod nga kadaugan naa sa spiritual journey nato ngadto sa atong prosperity. Presensya sa Ginoo. Presensya sa Ginoo gyud. Kami ka wa kay kanang monetary blessing. Wala kay material need, things mga igsoon, but you have God. Is that victory? Yes, because God has everything. Ang imong buhaton nga sundo nimo sa gingon sa Ginoo. Unsa man na asa man dapit nga mapalusot sa Ginoo ang ako mga financial needs. O mo to imong kuan kay nagkuyog mo sa Ginoo o mabuhat na nimo. Do you believe that God will be true to His word? Diha tan nasipyat manggod kay dudahan man natong Ginoo. Sa pagpangabig og kalag, sa pagdiscipleship, sa pagdaog bunga diri, dako kay panalangin nga nagtangag. Nagkugi ba mga Kristohanon diha? Karon, unsay gingon sa Ginoo? Return your tithes, give your offering, so that I will bless you with monetary blessing. Mas pustahan pagluto kay mas nisalig pa nga basin usa ng kaadlaw ba makadaog gyud ta ani sa syaro. Mas faithful pa ka mo pusta na imong numero. Kaysa pagkahimong faithful nga naay promise ang Ginoo. Kung asa nitong siguradong kadaugan, wala atong pagtuo. Pero asa tong promise sa kalibutan, namasinta. Mao na dali ra kay mailad. Scam investment, invest dayon. Yan, sila nagailad na, pasangin lang tong legit. Nakuha na, kaya nailad, nakuha aton dito. Kato mo ilad, kani mo di. Nakasabot na mga igsoon. Amo na ba, papriso lang ako balik, para di na ma-scam. Uy, kada kong scam, anak. Priso na guna. Na-scam na imo pagpangalaga sa Ginoo hinoon. So, nagpabili na ka sa valley. Di ka mahimong blessing, kaya wa ka kaabot sa Zion. Wa ka kaabot sa pagpangalagad. So, asa naman na imong passion karon? Wa na sa service. Wala na sa presensya sa Ginoo. Naguba na. Mo na nga itong kinabuhi, wa na. Mura na kita na ang naa sa beka. Unsay tawag sa ato ang kinabuhi, na naka sa Beka Homes. May gani, walay naghimo ana nga subdivision, no? Beka Homes. Pero Beka, mga igsoon, is a place of sorrow. Muna inigsoon ni mo diha, mag-antos ka. Nindot kay igsoon, ang kinabuhi nga naa sa Ginoo. Muna ayaw ninyo pakyasa, mga igsoon. Nindot kaayo. Pilgrimage to prosperity. Ayaw jud si piyata. Ayaw jud himo ang problema ang simbahan, problema ang buluhaton sa simbahan, problema ang kanang pag-discipleship, nahimo na nimong burden, problema ang pag-uli sa tithes, problema ang pagtuman ba? Tuman man na tanan diri. Gihimo nimong problem. Amo na naa ka sa Beka. Nga walay prosperity. Pero bisan pag naa ka sa Beka, nagsunod ka sa pulong sa Ginoo, there is still prosperity. Mao na nakanindot. So, pilgrimage to prosperity. Una na itong gisgutan is passion for God's presence. Dapat malipayon ka. Asa man ang presensya sa Ginoo, asa man ang iyang promise that I am waiting for you. No? In the house of God, the church, assembly, mga igsoon, personal devotion, prayer time. Okay, sa may mong kauban na Ginoo. So, kanang mga lugar na, there should be passion from you. Dapat na kay passion diha. Diha ka malipayon. Diba? Okay, kaduha na itong gisgutan. Provision and protection. God's promise is true. Protection na dyan kaniya. Bisag naapak ka diha sa lisod nga part sa kinabuhi nimo, He can still send you your need. He can still give you protection. Mao na nakanindot. Number 3, progression through challenges. So pag na-challenges, ay kabala ka, there is progression. Mo progress gihapon ka, bisan naa ka sa
challenge. Oh, will you take the challenge? Oh, mo ni atong kinabuhi mga igsoon, full of challenges. Mo ni ang pag-ani sa simbahan, this is always a challenge. Labi lang mag-uwan, challenge kayo jud. But push yourself like you push yourself going to your job. Di ba? Ang mga estudyante, ganahan ba na sila mo eskwela? The answer is no. Pero nga nung pugson magyud nila og kuan, kay di sila kapasar, mahagbong sila. Di sila kakuhag diploma. Correct? Pero tanawa, ingna sila. Nga nung makaingon man ta, di sila ganahan mga eskwela. Why klase ron? Unsay buhaton sa mga estudyante, mag-uol ba? Mag-uol ba? Yeah! Lipaya sa mga estudyante kay way klase, di gyud ganahan magkat-on. Mo na kung ang estudyante pabuton magklase bagdi, unsa ilahang desisyon? Dili magklase. Mo na kapait sa homeschool. Mo na kapait sa homeschool kay ang estudyante magbuot, muskwela ba siya di? Ang estudyante magbuot, paspasan ba niya di? So unsay gusto sa mga estudyante? Why klase? Pero trabahante. No work, no pay man. O di ba? Di ganahan og kung may trabaho muhilag kon mga oy duty ron, oy ani na ta diri, wadi ay trabaho unon. Muhilak in town. Ngano man, oy kwarta. Di ba? Mag-uol sila. Kaya ilang kinabuhi wa na. Oy atong kinabuhi naman sa Ginoo. Naaman sa Ginoo. So didto na to dadon. Bahala na ng mga challenges there. I will take that challenge because I believe that my life is in the hand of God. Kung mawala ko sa kabubuton sa Ginoo, mawala sad ang akong kalipay. Amen? So, shall we go sa atong spiritual journey? Shall we go? Walay hunongay? Apan mag-inunungay? Di ba no? Mag-inunungay ta. Dili ta mag-lumbag hunungay. No? Ang galingan na to, asa naman ito kuhan? Oh, wa na. Sa Young People's Department, challenge kaya na ninyo. Challenge nyo kaya na ninyo. So, will you stop because they stop? No? What if ang nahabilin, kaning di tinuod nga mga single? Pero yang gyapon na people. Padayon gyapon. Nga naman, we are not here for people. We are here for God. This is an individual battle, mga igsoon. But, gipundok ta sa Ginoo sa church, mo na magtinabangay ta. But, after this, when everything is said and done, we are going to face God individually. We are not going to face God by church. Nasabda na to? Kay inikahuman anin tanan mga igsoon, pundukon na ni sa Ginoo as one. Diha na ta makakita og unification nga tinuod. Diha na ta makakita og usahon na sa Ginoo tanan tibuok kalibutan mga kaigsunan. Wa nay ikuan nga kamo nga church diha, lain mo nga church ug wa na usa na tanan. But we are going to face God in the judgment seat of Christ individually. So mo ni do magtinabangay ta para sa kadaugan nga kadaugan individually ba? Kasabot ta mga igsoon, mo na kinahanglan tagsa naagyod kay disciple. Para sa himaya sa Ginoo. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you Lord for this evening. Thank you for giving us this wonderful opportunity nga makapaminaw mi Lord sa journey to our prosperity, but in a spiritual sa spirituhanon nga bahin Lord. Pilgrimage to prosperity. Salamat kay Lord sa imuhang guide ginamit ang Book of Psalms. I pray, dear God, that you will bless us, dear Lord, with humility and obedience. Kay kung walay obedience, bisan pag unsa kanindot ang imo itudlo namo, dili gyapon namo ma-experience ang kanindot sa imuhang gi-prepare. And tabangi mi Lord nga dili may malimtanon
Kundili tabangin Lord nga amo gyud nga tugutan nga whatever the Holy Spirit reminds us, amo gyud buhaton Lord. So salamat kaayo sa higayon nga imo ming gibadlong, imo ming instructionan, and tonight Lord sa invitation, may you please bless your people to come, to kneel down before you with all their heart, O God, and with all humility and honesty. Thank you, Lord, for this opportunity. This is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, the Lord